Mga masters, okay lang po bang wag niyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shout out kay Rompino JR, shout out kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2471 hanggang 2475. Ang pangungusap na ito ay nagpatawa sa Aaron. Pinuntahan niya si Zimanjin at sinabing, sa iyong palagay, anong uri ng Panginoon ang dapat? Hindi ikaw ang tunay na may-ari ng Holy Chestnut, di ba? Tinanong ni Zimanjin ang Aaron. Sa kanyang opinyon, malamang na isang tulman lang ang Aaron. Ang tunay na may-ari ng Shengli ay ayaw magpakita, kaya nagpadala siya ng Aaron. Dahil dito, labis na hindi nasisiyahan si Zimanjin. Kung tutuusin, miyembro siya ng pamilya Ziman, ngunit ang kabilang partido ay nakakahanap lamang ng isang maliit na papel upang makita siya. Hindi ba niya ito pinapansin? Hindi ba ganito ang itsura ko? Aaron ngiti na mas masaya, nakita pa niya ang pangungot siya sa mga mata ni Zimanjin. Tulungan mo akong sabihin sa kanya na kung ayaw niyang makipagkita ng may mabuting loob, okay lang na hindi siya makita. Dahil doon, tumalikod si Simon para umalis. Ito ang pagmamalaki ng mga anak ng malaking pamilya. Kahit alam ni Simon Jin na kailangan niya ng tulong ng may-ari ng Shengli, ayaw pa rin niyang talikuran ang kanyang posisyon. Ito ay isang ugali. Nakasanayan na niyang magkaroon ng mataas na posisyon at hindi madaling makipagkompromiso sa iba. Lumuhad. Mahinang sabi ni Aaron. Bago na unawaan ni Zimanjin ang kahulugan ng salitang ito, bigla siyang nakaramdam ng matinding pressure mula pataas hanggang pababa, at lumuhad sa lupa habang ang kanyang mga binti ay sumusuway sa kanya. Hindi niya napigilan. Sa oras na ito, nakatago sa dark confident makita, direktang lumabas sa hangin, gusto Aaron para sa kanyang kawalang galang na bayaran ang presyo. Ngunit hindi malapit, 3,000 sa hangin sa isang palad, direktang matalo sa kanya pabalik, ang airspray ng dugo tulad ng isang namumulaklak na rosas. Hindi ko alam kung ano ang tingin mo sa isang malakas na tao. Ang boses ni Han Sanchen ay nanggaling sa likuran, at nakita niya na si Zimanjin, na natalo ng kanyang pinagkakatiwalaan, ay sa wakas ay napagtanto ang kanyang pagkakamali. Ang malakas ay nangangailangan ng oras upang umuna, kaya karamihan sa mga tunay na malakas ay matatandang tao. Ngunit ito ay hindi upang tanggihan ang pagkakaroon ng malakas na mga kabataan. At ang lalaking ito ay halatang isang batang malakas na lalaki. Ikaw ba talaga ang may-ari ng Holy Chestnut? Hindi makapaniwalang tanong ni Simon. Ang Aaron ay masyadong tamad na sagutin ang tanong na ito, dahil napatunayan niya ang lahat sa kanyang lakas. Direkta niyang tinanong si Simon Ember, gusto mo bang mamatay si Simon Chang? Ang ganitong uri ng mga walang galang na salita, si Simon Jin lamang sa pribado at mapagkakatiwalaang talakayan ay magsasalita, sa harap ng isang tagalabas, natural na hindi siya direktang umamin. Nang makitang hindi nagsalita si Zimanjin, nagpatuloy si Aaron, ngayon ay nakuha na ni Zimanchang si Shengli, ibibigay ba niya ito sa iyo? Kung si Zimanchang ay may pagkakataon na masira ang hangganan ng Jishi, mayroon ka pa bang pagkakataon na maging ang pinuno ng pamilya Ziman? Ang dalawang tanong na ito ay direktang tumuturo sa puso ni Buddha at nagtatanong sa puso ni Zimanjin. Ang sagot ay napakalinaw din. Sa kasalukuyang estado ni Zimanchang, anong gusto mo? Tanong ni Simon. Ang iniisip ko ay katulad ng iniisip mo. Sabi ni Aaron. Bakit? Hindi maintindihan ni Zimanjin. Sa kanyang memorya, hindi pa niya nakita ang Aaron, na ang ibig sabihin ay tila kakaiba sa kanya ang layunin ng pagpatay ni Aaron kay Zimanchang. Hindi niya ito magagawa ng walang dahilan.
Paghihiganti para sa iba, ito ba ay kasiya siya sa iyo? Sabi ni Aaron, ang paghihiganti para sa iba ay isang mapagkakatiwalaang dahilan, ngunit hindi madaling gawin ito. Alam mo ba kung gaano karaming mga eksperto ang nasa paligid ng Zimenchang? Sabi ni Simon. Umiling si Aaron. Hindi niya alam ang tungkol dito, at hindi na kailangang malaman ang tungkol dito. Judengjing, kaya mo bang harapin ang malakas ng Judengjing? Sabi ni Simon. It's no, tuldok. It's not something you need to worry about. Gusto ko lang malaman kung may kakayahan kang kontrolin ang sitwasyon ng pamilya Simon pagkatapos ng pagkamatay ni Simon Chang, tanong ni Aaron. Walang pag-aalinlangan na tinanguan ni Zimenjin ang kanyang ulo. Upang matagumpay na maupo sa posisyon ng pinuno ng clan, gumawa siya ng layout sa loob ng maraming taon. Inimbestigahan na niya ang mga tutol sa pamilya. Kapag siya ay nasa mataas na posisyon, maaari niyang alisin ang lahat ng mga disidenteng ito at sakupin ang tuktok ng kapangyarihan ng pamilya Ziman. Gusto mo ring malaman kung kaya kong kontrolin ang sitwasyon mula sa iyo. Sabi ni Simon, bagaman kaya kong lipulin ang lahat ng pamilya Ziman, hindi ako mamamatay tao. Sabi ng Aaron, lahat ng pinto. Anong laking tono? Bilang miyembro ng pamilya Ziman, natural na hindi kumbinsido si Zimenjin nang marinig niya ang mga salitang ito at sinabing, kahit na may kakayahan kang sirain ang pamilya, maaari mo bang labanan ang galit ng emperador sa paghihiganti para sa ating pamilya Ziman? Maghihiganti ba si Emperador Zun para sa pamilya Ziman? Tanong ni Aaron. Ang pamilya Ziman at Emperor Zun ay magkaibigan sa loob ng maraming taon, at ang ekonomiya ng Imperial Court ay sinusuportahan ng pamilya Ziman. Paano mo, isang tagalabas, mauunawaan ang kahalagahan ng pamilya Ziman kay Emperor Zun? Sabi ni Simon, kahalagahan. Hindi ba kayang suportahan ng emperador ang isang bagong pamilyang Ziman? Nakangiting sabi ni Han Sanchen na mataas ang tingin niya sa kanyang sarili. Ito ang karaniwang saloobin ng mga anak ng malalaking pamilya. Ngunit sa katunayan, ang pamilya Ziman ay kasangkapan lamang para kay Emperador Zun. Hanggat may tamang dahilan, isang salita lang ang kailangan ni Emperor Zun para sirain ang pamilya Ziman. Gustong sabihin at itigil ni Simon Ember. Gusto niyang pabulaanan ang mga salita ni Aaron, ngunit hindi niya alam kung paano ito sasabihin. Sa katunayan, hindi mahirap para sa Emperador Zun na suportahan ang isang bagong pamilyang Ziman. Sa madaling salita, ang katayuan ng pamilya Ziman ngayon ay bunga lamang ng lihim na pangako ni Emperador Zun. Kapag gusto na ni Emperor Zun na pigilan ang pag-unlad ng pamilya Ziman, kakailanganing lunukan ng pamilya Ziman ang pride nito, hanggat kaya kung maging pinuno ng angkan, anuman ang gusto mong gawin ko. Sa huli, nakipagkompromiso si Zimenjin. Walang kabuluhan para sa kanya ang magsalita ng mabilis, at ang lakas ni Aaron ay hindi niya kayang hamakin, tandaan ang sinabi mo. Kung susuwayin mo ito, mamamatay ka, sabi ni Aaron. Pagtingin sa likod ni Aaron, nagngangalit si Zimenjin. Walang nang ahas na banta siya ng ganito. Sa paglalakad ng Aaron, nawala ang presyon ng libo-libong ginto, at si Zimenjin ay nakaupo sa lupa, gumaan ang pakiramdam. Parang idiniin sa ilalim ng bundok. Mahirap tumayo, pumunta sa gilid ng puso. Tanong ni Simon Ember, paano? Puso siyan mukha puti bilang papel, takip dibdib, subukan upang itago ang kanyang sakit, sinabi, hindi pa rin mamatay. Si Simon Ember ay napakalinaw tungkol sa lakas ng pinagkakatiwalaang ito, hindi naging malapit sa isang hakbang upang maitaboy, na nagpapakita na may malaking agwat sa pagitan ng dalawang lakas. Narinig mo ba ang kanyang sinabi ngayon? Tanong ni Simon. Tumango ang confidant. Huminga ng malalim si Zimenjin at nagpatuloy, may lakas talaga siyang sirain ang pamilya Ziman. Matagal na napaisip ang puso ko sa tanong ni Simon Ember pero malabo pa rin ang sagot niya. Young Master, hindi ko maramdaman ang totoong lakas niya sa ipinakita niya kanina, kaya hindi ko alam kung kaya niyang sirain ang pamilya ni Simon. Sabi ng confidant. Napabuntong hininga si Simon Ember, sana magkaroon siya ng lakas para gawin ito, dahil sa ganitong paraan lang, may kakayahan siyang patayin si Simon Chang. With that, natawa talaga si Zimenjin. Ang ganitong uri ng ngiti ay nagpalamig sa kanyang puso. Pero matagal na siyang nakasanayan. Siya lang ang nakakaalam kung anong klaseng tao si Simon. Sa mata ni Zimenjin, tinulig sa banya ang laman at dugo. Ang kanyang pananaw ay palaging inilalagay sa posisyon ng patriarka.
Hanggat maaari siyang umupo sa posisyon ng patriarka, handa siyang magbayad ng anumang halaga. At sino mang gustong pigilan siya sa kalsadang ito ay tiyak na mga buto ng paa ni Simon Ember. Young Master, kailan lumitaw ang gayong makapangyarihang figure sa Imperial Court? Hindi naintindihan ng aking pinagkakatiwalaan at naglakas loob na maglabas ng mga salita para sirain ang pamilya Ziman. Walang maisip ang aking pinagkakatiwalaan na makakagawa nito. Siyempre, magagawa ito ng maalamat na Feeling Sheng. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang malakas na tao sa matinding dibisyon. Pero hindi siya pwedeng maging Furling Son, dahil alam na babae si Ferlinger. Kanina lang hindi maisip ni Ziman Jin, pero ngayon nalaman na niya. Nakangiting paliwanag niya sa kanyang mga pinagkakatiwalaan, hindi mo ba nakakalimutan ang lalaki sa lungsod ng Longyeon? Longyeon City. Unti-unting naging masaya ang ekspresyon ng pagdududa sa aking puso. Kahit na hindi nila nakita ang Panginoon ng Longyeon City, ang kanyang mga gawa ay kumalat sa Imperial Court. 2 beses na nagpadala ng mga tao ang Imperial Court sa lungsod ng Longyeon. Sila ay mga apprentice at guro. Ang mga taong karapat-dapat sa atensyon ng imperial na hukuman ay ang mahihina. Kung siya talaga ang malakas na tao sa alamat, baka totoo ang sinabi niya. Baka isang alon lang ang pagpatay sa pamilya Simon. Heart Language Center of Gravity Longsaid. Nag-aalala ka ba? Tanong ni Simon. Ang aking pinagkakatiwalaan ay nag-alinlangan saglit, sa wakas ay tumango at sinabi, Young Master, napakadelikadong bagay na makitungo sa isang malakas na tao. Hanggat kaya kong kunin ang posisyon ng Patriarch, kahit na kailangan kong magtrabaho para sa kanya sa hinaharap, bakit hindi? At saka, si Emperor Zun ay nagsimula ng magbantay laban sa aming pamilyang Ziman. Hindi ba't mas maganda na magkaroon ng isang master bilang tagapagtaguyod ng pamilya Ziman? Natatawang sabi ni Simon Jin, hindi niya alam ang pag-aalala ng kanyang pinagkakatiwalaan, ngunit siya ay isang napakakinis at matalinong tao, at hindi nagtagal ay ginawa itong katatagan. Ang pamilya Huangting at Ziman ay tila payapa sa loob ng maraming taon. Tulad ng sinasabi, ang katayuan ng pamilyang Ziman ay magbabante kay Emperador Zun sa madaling panahon. Sa oras na iyon, sasalakayin ni Emperor Zun ang pamilya Ziman. Ang problemang ito ay palaging inaalala ni Ziman Chang, kaya sa pagkakataong ito, nagpakita siya ng kagyat na pagnanais para kay Shengli, dahil kung gusto niyang mapawi ang pag-aalala na ito, mas mabuti para sa pamilya Ziman na magkaroon ng isang master na maaaring gawing karapat-dapat sa takot ang emperador. Ito ay hindi alam kung si Shengli ay maaaring direktang gumawa ng isang tao na maabot ang matinding kaharian ng guro, ngunit ngayon si Ziman Jin ay nakahanap ng ibang paraan upang malutas ang problemang ito. 2 beses nagpadala ng mga tao si Emperor Zun, na sapat na upang ipakita na binigyan niya ng malaking kahalagahan ang master at apprentice ng lungsod ng Longyeon. Ang mapagtagumpayan sila ay katumbas ng pagbibigay sa pamilya Ziman ng anteng-anteng upang protektahan ang kanilang buhay. Sa Imperial Court, mayroon lamang Feeling Sheng na isang dakilang master. Tuldok, sa tingin mo ba siya ay isang malakas? Tanong ni Simon sa kanyang pinagkakatiwalaan. Masyadong malaki ang posibilidad. Walang pag-aalinlangan na sinabi ng aking pinagkakatiwalaan na sulit ang pagpapadala ni Emperador Zun ng mga tao upang bisitahin, at ito ay 2 beses. Kung wala siya sa estado ng matinding guro, hindi mauunawaan ng aking pinagkakatiwalaan kung bakit ginawa ito ni Emperador Zun. Ang problemang matagal ng pinagtataka ni Zimenchang ay maaaring kailangan kong lutasin. Ibig sabihin ba nito ay mas magaling ako kay Zimenchang? Tumawa ng may pagmamalaki si Simon Jin. Bahagyang yumuko ang aking puso at sinabing, natural na mas magaling si Young Master kaysa sa asul. Mabuti, 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 ang berde ay mas mahusay kaysa sa asul. Ang tirahan ni Simon. Ito ang ika-4 na araw na nagkulong si Simon Chang sa kanyang silid. Sa mga araw na ito, halos hindi kumain o uminom si Ziman Chang. Tumingin siya kay Shengli na may pulang mata. Ang kanyang matinding pagnanasa ay tila hindi mapaglabanan. Si Simon Chang ay napakalinaw sa kanyang puso na sa kanyang kasalukuyang edad, ang pagkain ng banal na kastanyas ay hindi gagawing banal na kastanyas ang pinakamabisang papel. Bukod dito, hindi alam kung ang isang banal na kastanyas ay maaaring direktang masira ang sitwasyon. Kaya nag-aalanggan si Simon Chang, nag-aalanggan kung lulunukin mismo ang banal na kastanyas. Sa kabilang banda,
Kinokontrol din niya ang kanyang pagnanais para sa banal na Castañez. Ang dahilan ay ang pamilya Zeman ay nangangailangan ng isang malakas na tao upang malutas ang takot ng pamilya sa emperador. Sa intelektual na pagsasalita, ito ang pinakamatalinong pagpipilian na ibigay ang banal na Castañez kay Zimanjin, dahil bata pa si Zimanjin at may mas maraming pagkakataon at mas mahusay na pisikal na kalidad. Ngunit, gaano man kalmado ni Simon Chang ang kanyang sarili, hindi nabawasan ang kanyang pagnanais para sa banal na Castañez. Kung tutuusin, ito ay isang sugal. Kung manalo siya, magkakaroon siya ng mas maraming oras sa buhay at kakayahang magpabata. Ang ganitong uri ng tukso ay masasabing pinakamarami sa mundo. Ngunit kapag siya ay nabigo, si Sheng Li, na hindi madaling makuha, ay hindi maaaring magpakita ng maraming epekto maliban sa pagbutihin ang kanyang kaharian. Nakakalungkot na ang ganitong uri ng kayamanan ay bihira sa mundo. Kung hindi, bakit ako magdadalawang isip dito? Sabi ni Simon Chang na may distressed face. Napabuntong hininga si Simon Chang, naisip muli ni Simon Chang ang mahiwagang Holy Chestnut Auction. Kung siya ay matagpuan, baka malaman niya kung saan niya nakuha ang Holy Chestnut. Kung makakakuha pa siya, ang pag-aalinlangan ni Simon Chang ay wala na. Ran Yi at Ge Zhonglin, kung maglalakas loob kayong magtago muli sa akin, huwag niyo akong sisihin sa pagiging malupit, malamig na sabi ni Simon Chang. Matapos kolektahin ang banal na Castañez, sa wakas ay lumabas si Ziman Chang sa kanyang silid. Gusto niyang makakuha ng mas banal na Castañez para makasigurado na masisira niya ang hangganan. Sa mga mata ni Ziman Chang, ang banal na Castañez ni Han Sanchen ay hindi kailanman maaaring magmula sa madilim na kagubatan, dahil ang malalakas sa Jishi lamang ang maaaring mabuhay sa madilim na kagubatan, at ang malakas sa Jishi ay dapat na may higit na pagnanais para sa banal na Castañez kaysa sa kanya. Paano niya ito isusubasta? Kaya isa lang ang paliwanag. Nakukuha niya ang banal na Castañez paminsan-minsan sa labas ng madilim na kagubatan, at hindi niya alam ang halaga ng banal na Castañez, kaya ipina-auction niya ito. Kailangan ding lumaki ang banal na Castañez sa labas ng madilim na kagubatan. Kung meron, dapat may pangalawa. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!